Napariwara si Jerry dahil sa kakulangan ng gabay mula sa lola at tiyo. Paano naapektuhan nito ang kanyang buhay may asawa? Matinding sakit din dulot ng cyst kay Flor. Meron din siyang polio at nag-iisa na lamang sa buhay. Saan siya huhugot ng lakas? Nagpapagaling sa kanyang bypass operation si Alex nang pumanaw ang ama. Lahat ng investment ipinambayad sa malaking pagkakautang bunga nito. Manatili kaya siyang matatag? Sunod-sunod ba ang mga dagok sa buhay mo? Huwag kang mangamba. Bagkus, umasa sa bagong umaga. Mararanasan mo ang Ligayang walang hanggan sa The 700 Club Asia. Susunod na. Isa akong anak sa labas, kinuha ako ng lola at lolo ko. Tapos mayroong nag-alaga sa akin na panganay nila, walang anak. Parang inampun ako nun. Masakit, kaya lang wala akong magagawa eh. Titiis na lang ako. Bunga ng kawalan ng gabay. Nahantong si Jerry sa mga baluktot na gawain. Doon ako natutong dumiskarte sa buhay. Una, naging runner po ako ng illegal ng karera ng kabayo. Pagkatapos noon, naging obrador. Mga bakla, nagkakagusto rin sa akin. O, bibigyan lang ako ng pera, ganun. Okay na, sold na. Dahil wala akong pera, kapit sa patalim. Bagamat kumikita, ay lalo lamang lumalala ang kalagayan ni Jerry. Pagka-graduate ko ng high school, nasama naman ako sa mga grupo ng mga tirador, mga hold-up. Magkagayunman, ninais ni Jerry na ituwid ang buhay sa abot ng kanyang makakaya. Sinimulan niya ito sa pagtatrabaho ng marangal. Naging utility po ko sa ospital. Gawain ko po doon, parang po ko yung naglilinis. Kami kumukuha ng mga oxygen, gayon. Tapos kami naglalagay ng oxygen sa pasyente. Nabigo si Jerry sa kanyang pagnanais na mailagay sa ayos ang buhay. Muli siyang nalulong sa iligal na kalakalan. Pagdating ng 2 years, gumawa na ako ng diskarte. Yun nga, nagbebenta ako na ng gamot. Instead na 2,000 bibili nila sa labas, 1,000 lang sa akin. Tapos meron pang discarding sa patay. Pag nakakuha ka ng patay, may 2,000 ka, isang ulo. 2 taon ako doon, naawa ako sa mga namamatayan. Tsaka pag mayroong nagingalo, awang-awa ako. Pero nung natuto na akong maghanap buhay ng gano'n, wala nang awa, pinapanalangin ko na mamatay. Lahat ng kanyang kita nauuwi sa paggamit ng iligal na droga. Titira ko na alas 10, titira ko na alas 3, titira ko na alas 10 ng gabi. Dire-diretso yun, 4 na araw, ginawa ko, walang tulog. Kaya bandang uli, parang praning na ako. Ano ba, Jerry? Gumising ka na! Jerry! Ano ba? Di nagtagal, nakapag-asawa si Jerry ng isang dating mananampalataya sa pag-aakalang matutulungan siya nitong magbago. Ngunit mali ang kanyang inakala. Naging madalas ang kanilang pag-aaway. Hanggang isang tagpo ang ginamit ng Panginoon upang makilala niya ang buhay na Diyos. Nung time na yon na mayroong Bible, naramdaman ko yung salita ng Diyos. Hanggang sa nasasanay na akong bumasa. Doon nag-react sa akin. Mahal ako ng Panginoon talaga. Napakabuti talaga ng Panginoon. Naging simula yon ng tunay na kalayaan at pagbabago sa buhay ni Jerry. Ang salita ng Diyos ang naging daan upang talikuran niya ang mga likong gawain at sumunod sa katwiran at pag-ibig ng Diyos. Nagdesisyon siyang sumailalim sa rehabilitation ng pinapasukang ospital. Katuwang niya ang kanyang asawa sa landas ng pagbabago. Best tools talaga, prayer, tsaka may desire ka na talagang iwanan yan, tapos magpakasipag ka sa gawain ng Panginoon. Sa transformation ng asawa ko, super drum na luha ang inabot ko muna dahil marami ring nag-judge sa kanya na hindi na siya magbabago. Pero sabi ko nga, may Diyos ako na nagbabago ng buhay ng tao. Walang imposible sa Panginoon, matigas man ang puso niya, talagang babaguhin siya ng Panginoon. Buhay na patotoo ang asawa ko. Ngayon, hindi lang siya basta Kristiyano, kundi lingkod pa ng Panginoon at magkasama kami sa ministry na ginagamit ng Panginoon. Baon ni Jerry ang lahat ng aral sa pagbabagong nangyari sa kanya. Mailalarawan ko ang Panginoong Diyos, na talagang napakuti niya, talagang gusto niya tayong hanguin mula sa kadiliman, gusto niya tayong ilipat sa kaliwanagan at alisin mula sa lumang pagkatao natin, alisin niya tayo ron. Gusto niyang magkaroon tayo ng bagong pagkatao talaga.
Peter, sabi ni Nelia, drum ang niluha niya para kay Jerry. Ang dami nagsasabi na hindi na siya magbabago. Pero minsan hindi kasi natin naintindihan habang nasa buhay tayong makasalanan, hindi natin naintindihan yung epekto natin sa mga minamahal natin. Sasabihin natin, mahal natin sila, pero kung ano-ano mga pasanin tayo sa mga buhay nila. That's so true, Mari. But, Nelia also, because being a Christian, di ba? Mas maaga siya naging Christian kay Jerry. Nag-persevere din siya. So, maski pa paano nung sinabi ni Jerry na tamaan siya ng salita ng Diyos, that was a God encounter. Yes. That normally doesn't happen, It normally, you either go to a church and there the Lord speaks to you, but, normally nobody would pick up the Bible and just read ganun lang. Pero, naalala ko kasi yung buhay ko, tulad ni Jerry, hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam na ganun palang epekto ko sa ibang tao. Na nakakasakit ako, nakakaano. And kung hindi dahil sa mga panalangin ng mga tunay na nagmamahal sa akin, hindi na rin sana ako nagbago. But God is good. Amen. Binago ka ng Panginoon, Mari. Binago tayo ng Panginoon. Yes. Perhaps you're watching right now and you too can relate to Jerry's life, or you're a wife that has been praying for your husband. God is able to do wonders. He's able to do miracles. But first, we need to come to the Lord and acknowledge that we are sinners and we need His help. We need a touch from Him. We need to surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. And if you want to do that right now, we want to lead you in this prayer. Pray with us. Kailangan magagaling sa puso nyo itong panalangin and allow the Lord to do a work inside of you. Just say, my Lord, I just come to you right now, Lord. Just as I am with all the confusion and the turmoil that is in my life, Lord. At Lord, sino-surrender ko lahat sa iyo. And right now, Lord, I come to you repenting and Lord, acknowledging that I am a sinner. I committed sin against you over and over again. But Lord, I want you to change my life. I want to have a brand new life. So Lord, right now, cleanse me with your precious blood. As I open the door of my heart and I invite you, Jesus, to come into my life, to be my Lord and to be my Savior. Lord, I know you died on the cross to pay for all of my sins yesterday, today, and even in the future. They're all nailed to the cross. That's why, Lord, I am grateful. Thank you for doing that. Thank you for saving me, Lord, from a life of sin. I surrender everything to you, Lord. Do a work in my life now. I thank you and praise you. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Kalooban ng Panginoon na ang lahat ay makakamit ng kaligtasan at isa ka na sa mga nakatanggap nito kung ikaw ay sumabay sa aming panalangin. Kaya ibalita mo naman sa amin ang ginawa mong pagsabay sa panalangin sa mga sandaling ito. Tumawag sa numero na nasa inyong TV screen. Sundin naman ito kung nais ninyong mag-text. Sumabay ba kayo sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. Tunay ngang lakas at sigla ang dulot ng salita ng Diyos sa ating buhay. Ito ang patuloy na ibinabahagi sa atin ng mga trained prayer counselors ng 24/7 Prayer Center. Handa sila na kayo ay payuhan gamit ang Biblia. Ipagdadasal din nila kayo. Kaya tawag na po. Kung ikaw ay nanonood sa California, sa Amerika, walang bayad ang tumawag sa aming Hello California hotline. Nasa TV screen ang mga numero. Pwede rin sa Skype ang IDI The 700 Club Asia. Naghihintay ang mga prayer counselors sa inyong tawag. Maging bahagi ng aming mga social media accounts sa Facebook, Twitter at Instagram para lagi kayong updated sa mga kaganapan sa CBN Asia. Just type the keywords The 700 Club Asia. Pwede kayong mag-share, like at mag-comment. Maaari niyong mapanood muli ang mga episodes at kwento na nagbigay inspirasyon sa inyo sa cbnasia.org/media center. Magagamit nyo rin ang mga inspirational articles sa inyong prayer time at pag-aaral ng Biblia. Isang malaking hamon ang mamuhay ng mag-isa lalo pat kung may kapansanan. Araw-araw na hinaharap ito ni Flor. Bukod sa may polio, pasanin para sa kanya ang cyst sa matres na matinding sakit ang dulo sa kanya. Ang kanyang kwento, susunod na.
Pag nagbibigay ako, masaya ako. Hindi man ako nakakapunta sa mga lugar na yon, alam ko nakakarating yun. Kapag kinlaim mo yung pagpapala ng Panginoon, ibibigay niya sa'yo kasi nagtitiwala ka. You too can be a partner by giving 500 pesos monthly. Your donation can help feed a calamity-stricken family. As a token for your generosity, you will receive this daily inspirational cards by Peter Kairouz. For details, call us at 737-0700 or visit www.cbnasia.org and click Give. Kapag luha na lang ang iyong kapiling o nasa malayo ka at nag-iisa, kapag hindi mo na kayang iboses ang nasa loob mo, huwag kang susuko. May kasama ka na makikinig sa'yo. Tawag na. Aga-aga, hugot agad tong si Bebelin. Feeling depressed. Break na sila. Expect heavy traffic in EDSA today. What's rants about the government? Kaliwat ka ng patayan. Ang lang dito sa Facebook. Ayoko na talagang lumabas. Sira na araw ko! The 700 Club Asia. I can do everything through Him who gives me strength. Hi! Good morning! Si Flor ay mag-isa na lamang sa buhay. Nasa malayong lugar ang kanyang pamilya. Lalong nakadagdag sa kanyang paghihirap ang iniindang polio. Wala nang mama ko, wala na rin papa ko, mga kapatid ko naman, lahat nasa probinsya. Wala naman po ako pwedeng tawagin na para sabihin na napakasakit ng nararamdaman ko. Mahirap talaga po ang nag-iisa sa buhay. Mahirap. Ngunit tila mapagbiro ang tadhana para kay Flor nang biglang sumakit ang kanyang tagiliran. Natuklasan na siya ay may myoma. So, nagkaroon ako ng menstruation. After ng menstruation, may nakapapo akong bukol sa tiyan ko. Malaki talaga siya eh. Hindi ko siya sabi ko nga bakit parang lumalaki siya. Dito talaga siya, hindi siya nawawala. Maliban sa pisikal na karamdaman, matinding sakit din ang dulot ng pag-iisa kay Flor. Talaga pong pinamimilipit po talaga po ako sa sakit. Bumabaliktad-baliktad ako sa kama ko. Wala po akong kasama sa kwarto para dalhin ako sa ospital. Sa kanyang pag-iisa, isang programa ang nagpagaan sa damdamin ni Flor. Palibasa po may nararamdaman ako, na-channel ko po sa 700 Club. So, hawakan ko raw po yung parte ng katawan ko kung saan may nararamdaman ako at sinunod ko po at sumama po ako sa prayer. Isinuko niya sa Diyos ang iniindang cyst at inangkin ang himalang handog ng Panginoong Hesus. Tapos gabi-gabi, nakikinig ako sa mga prayer. So, answer prayer naman po ako kasi nung that time na kinapa ko siya, wala na po siya talaga. Healing talaga po siya sa akin ni God. Ang pagbabagong nais ni Flor ay nagsimula sa kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesus. At dahil tapat ang Diyos sa kanyang pangako, taglay ngayon ni Flor ang bagong lakas at sigla na sapat upang magtagumpay siya sa bawat hamon ng buhay. Lahat po tayo ay kumapit sa Panginoon. Andyan lang siya para sa atin. At alam ko na hindi niya tayo papabayaanan. Nagpapasalamat ako sa 700 Club dahil may mga taong nagpipray para sa amin may sakit. Ang pakiramdam ko, hindi po ako nag-iisa. Amen. Kasi prayers are powerful. Yes. Mari, importante yun pag narinig mo yung salita ng Diyos. At hindi mo lang narinig, no? Even when you read the Bible, you don't just read it quietly, but read the words of God
aloud because it's alive. When you hear it, it enters your being. So, hindi pwede na yung karamdaman mananatili sa ating katawan. It's going to receive a healing touch from God. And your body now will follow what the Word says about you. Yung mga promises niya para to heal us. Ito pinag-usapan natin kanina, Peter, na bago tayo mag-umpisa mag-show. Yung merong mga Bible verses na puro healing lang. No? Yes. Kung tayo may kapansanan, meron tayong mga sakit, pwede natin basahin lang yon and say, Lord, I accept these words, I receive these words sa buhay ko, sa aking katawan, and that is how the Lord can begin to work in our healing. Amen. Maaring nanonood kayo ngayon at kayo po ay nangangailangan ng healing. All we need to do is come before God, our almighty creator God, the creator of the universe. Walang imposible sa Panginoon. Manampalataya lang po tayo. All we need to do is bow before Him and say, God, would you heal? Would you touch? Lord, would you touch this body? Nangangailangan po ng healing ang aking katawan. Father, in Jesus' name, would you reach out now and touch these wounded, broken bodies, Panginoon? May mga organ, Panginoon, na nag-fail na. Merong nanonood sa atin ngayon na may problema sa lungs, may problema sa puso, may problema sa tenga, may problema with a brain tumor. In Jesus' name, kapatid, receive your healing. Trust in the Lord. Don't trust in man. Trust in the Lord who will bring your healing in Jesus' name. Peter? Amen. Yeah, somebody has a severe gum infection right now and he's in pain. Medyo hirap ka kumain. Even now, the Lord is healing you. Miraculously receive that healing in the name of Jesus. There's also a young person and you have metastatic liver cancer and nag-spread ito sa lungs mo. And you're having just so much discomfort every time you breathe because medyo swell up ang liver mo. Even now, the Lord is releasing His healing upon your liver. He's removing every cancer cell in your liver and in your lungs right this very moment. And Psalm 103 comes to mind, that psalm that says, "Bless the Lord, O my soul, forget not His benefits, who heals all your diseases," and that all. Cancer is part of that all. When the Lord says all, kapatid, all yan. Yes. Para sa iyo yan, receive that in Jesus' name. There's also someone who's having difficulty urinating and you're in so much pain. I think na medyo na-block ang urinary passage mo with a stone. Even now, the Lord is pulverizing that stone and is causing it to melt. And just receive that healing. You'll be able to just experience a relief from that moment. Even now, that pain, receive that in Jesus' name. There's also someone who is, you have an infection in your stomach. I'm not sure if it's severe ulcers, and you're in pain right now. You have a very, parang you don't know what to do. You don't know which side to even sleep on dahil napakasakit. Even now, the Lord's releasing His healing upon you. Receive that healing in Jesus' name. That pain is gone. Amen. Hallelujah. Even if you don't receive your healing today, it could come tomorrow, it could come the day after. Don't stop believing. Keep trusting the Lord. He will bring you your miracle. Ating pasalamatan at purihin ang Panginoon sa kagalingang ating natanggap. Ikwento sa amin ang natanggap mong himala sa mga oras na ito sa pamamagitan ng pagtawag. Nasa TV screen ang numero. Pwede rin po kayo mag-text. Gawin lamang ito. Nung kasal na kami, nagkaroon naman ako ng sakit which is polycystic nga. Sumabay kami habang nagpe-pray si Pastor Peter. Sabi ng OB ko, positive ka, pregnant ka na. Naiyak ako. Totoo ngang walang imposible sa Panginoon. Ibahagi nyo naman sa amin kung kayo'y sumabay rin at naranasan ang kagalingang galing sa Panginoon. Pwede nyong i-text ang aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001 at Sun 0925-300-3000 o mag-post sa aming Facebook wall, The 700 Club Asia. Here's a simple way that I follow when I do my scripture reading in the morning. The acronym is SOAP. Letter S stands for the scripture. As you read the word, ask what part of the word really stands up and jumps at you. And then you write this down. And then letter O stands for observation. Based on that scripture, what do you think the Lord is saying to you? Letter A stands for application. Ask yourself, how does that word apply to your situation right this moment? Letter P, you pray it through. Ask the Lord to empower you so that that word can come alive in you. Wait for God to speak to you.
Coach, di ko talaga kaya. Di, kaya mo yan. Matagal na yata nagbaboxing yan. Mas malakas ka doon. Ito ang dapat mong gawin. Jab straight hook, tapos iwasan mo siya. Okay? Okay, go, go. Sobrang saya ko po talaga magbigay sa 700 Club. Marami nga talaga pong natutulungan doon ng mga tao, lalo na sa mga nasasalanta ng bagyo. Yung pagpapala naman po sobra-sobra. You too can be a partner by giving 500 pesos monthly. Your donation can help feed a calamity-stricken family. As a token for your generosity, you will receive this daily inspirational cards by Peter Cairuz. For details, call us at 737-0700 or visit www.cbnasia.org and click Give. Di alintana ni Alex ang hirap ng buhay dahil masipag ang kanyang mga magulang. Subalit, sa kabila ng kanilang pagsisikap ay naramdaman nilang wala na silang pag-asang umangat sa buhay. Ito ay dahil sa di magandang trato ng mga tao. Pinalayas sila ng may-ari sa kanilang tinitirhan dahil bigo silang makabayad sa bagong halaga ng kanilang renta. Nilabanan namin yun. Nag-hire yung tatay ko ng isang abogado na yung libre. Sa sinamang palad, kami ay natalo. Kami ay parang mga hayop na isang araw lang ay pinalayas. Meron kaming paboritong TV ng tatay ko eh. Kasi nung panahon yon malakas yung Crispa Toyota. Yun yung kanilang tinapon. Hindi ginagawa sa tao yun eh. Sa hayop lang na palalayasin sa aming tinitirhan. Doon gumuho ang aming pangarap. Dahil nga, itong maliit na negosyo na aming kinabubuhay, wala na. Bigla na lang sa isang iglap ay nawala na ang aming kakaunting pag-asa. Matinding galit at paghihiganti ang naramdaman ni Alex. Pakiramdam niya ay mailap ang hustisya sa kanila. Minabuti nilang bumalik sa kanilang probinsya upang doon ulit magsimula. Yung tatay ko, sa kinanay ko, malakas sa loob eh. Sabi niya, huwag tayo mawalan ng pag-asa. Kahit ganito nangyari sa atin, pagagapang ka namin ng pag-aaral. Sabi niya, magtatrabaho ako sa Saudi. So nagtrabaho siya sa Saudi. Cook siya sa Dammam, Saudi Arabia. That's 1980s. So, yun nga, yun ang kinunan namin ng pinagtustos ko ng pag-aaral ko. Ako'y nakapagtapos ng abogasya. Bagamat nakapagpundar ang kanyang ama at nakapag-aral si Alex, tila hindi ito sapat upang matagpuan ang saysay at kabuluhan na hinahanap. Sa layo na mapunan ang kakulangan sa buhay, binigyan niya ang sarili ng pagkakataong makilala ang Diyos. Sa tulong ng babaeng nililigawan, nakalaunan ay kanyang naging asawa. Ngunit sa kabila nito, nanatiling nasa unos ng pagsubok si Alex. Yung tatay ko kasi naninigarilyo pa eh. Yun din ang isang masama. Nagkasakit siya. Yun siguro nga ang pangalawang pinakamasaklap dahil naubos yung aming naipundar na naman. Naubos, no? Pero alam mo, pagbuhay ang taya, wala ka naman, hindi mo naman iniisip yun eh. Pero ang masaklap, namatay yung tatay ko sa ospital. Wala kami kahit 10,000 para ilabas yung bangkay niya. Hinagpis at pagkamahi ang bumabalot kay Alex dahil sa tila hindi umuusad ang buhay niya tungo sa kaginhawaan. Para bang yung bumalik uli yung pagpapaalis na amin eh. Para bang, sabi, bakit ganun bang napakamalas naman namin? Napakahirap naman ang buhay na to. No? Umabot sa milyon ang utang nila Alex na kanya namang marahang nabayaran sa mahabang panahon. Bagamat nagdudusa, pinili ni Alex ang kumapit sa Panginoon hanggang sa binago nito ang kanyang pananaw sa buhay. I think the turning point was when tinanggap ko ang Panginoon sa buhay ko. Nakita ko na Jesus, the Lord, could turn your trials into triumph. Ang Diyos na rin ang nagbigay sa akin ng idea na bakit kung saan ka nalugmok, doon ka bumangon. Nakapagtayo si Alex ng isang negosyong tutulong sa mga OFW na matupad ang kanilang mga pangarap na magkabahay. Noon ang dahilan kung bakit ang nagsusumikap para sa aking sarili. Ngayon hindi na. Para sa aking pamilya, para sa ibang matutulungan. Marami po kami mga scholars na galing sa
pinakamahihirap dito sa syudad namin. At meron din ako, I provide free entrepreneurship seminar. Gusto ko makatulong dun sa mga gustong matuto ng maliliit na negosyo na para magkaroon ng improvement ng kanilang buhay. Ang pagpapatawad ni Alex at pagtitiwala sa Diyos ang naging hakbang upang maranasan niya ang layuning inilaan ng Diyos sa kanya. No amount of success could compensate the failure in the home. Having a relationship with God really strengthened my relationship with my wife and my children. I view everything that happens to me as part of God's master plan. That's true. Amen. Everything that happens in our life, Mari, the Lord, well, some of the things that happen are consequences of our own actions. But God uses the good and the bad together. And in the end, for His good and for His glory and for His purpose, especially to those whom He loves. That's in the book of Romans. So, but in this case, parang sunod-sunod, di ba? Ang dumating sa buhay, na problema ang dumating sa buhay ni Alex, pero hindi siya bumigay. And the secret was, all he needed to do is to know the Lord Jesus Christ. And then God just opened the highway, for him. One by one, he became victorious. Sabi nga, his trials, he was able to experience triumph. And I love how yung ginamit ng Panginoon yung trials niya to open his eyes to the problem. Yes. The problem which he found a solution for, which is now blessing so many others. Diba? Yung pinagdaanan natin pwedeng gamitin ng Panginoon para maging blessing tayo sa iba. Sa iba, amen. We may encounter trials of many kinds, but one thing is for sure, God will never, ever leave us. As a matter of fact, He has never left us. It is not His nature to abandon us, for His name is Emmanuel, which means God with us. Therefore, we can be confident of life, that a life that is secure and whole through Jesus Christ our Lord. At dahil hindi tayo iiwan ng Diyos, ito ang gagawin niya sa atin ayon kay Haring David. Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Narito mga kwentong dapat niyong abangan bukas. Lalaking 65 na ang naging girlfriend, di pa rin masaya. Bakit kaya? Batang iniwan na ng magulang, minolestya pa ng pinsan. May hustisya bang naghihintay sa kanya? Kung wala ng tiwala sa isa't isa ang mag-asawa, may silbi pa ba ang patuloy nilang pagsasama? Kanino kakakapit, lalo na sa oras ng gipit? Siyempre, walang iba kundi sa Angkla ng Panginoon sa The 700 Club Asia, Biyernes, pagkatapos ng saksi. Samahan niyo kami ulit bukas sa panibagong episode na maghahatid ng pagpapala at himala sa inyo, same time, same channel. Laging sa puso na buhay ay gagaan kung si Jesus ang ating sandigan. Mahal tayo ng Panginoon. Ama naming Diyos sa langit, itinataas namin ang marawi. Sa gitna ng digmaan, dalangin namin ang kapayapaan ng Panginoong Hesus na maghari sa puso ng aming kababayang Muslim at Kristiyano. Patnubayan niyo ang mga sundalo na nagpapanatili ng seguridad ng aming bansa. Puspusin mo ng iyong karunungan ang aming Pangulo upang tanging kalooban mo lamang ang mangyari sa aming bansa. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Hesus. Amen.